Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 361. Imposible, hinding-hindi sasaktan ni Bobby Aguilar si Lolo. Determinado na sabi ni Emily Taylor. Hey, kung hindi niya ginawa, bakit nakahiga si Dad sa kama? Ngumisi si Keelan Taylor. Kuya, dalhin muna natin si tatay sa ospital, mungkahi ni Hugh Taylor. Tama, bilasan na natin at dalhin natin si tatay sa ospital. Sumama din ang iba. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Emily. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, Bobby, hindi ka ba sanay sa medisina? Pakiusap. Iligtas mo si Lolo. Si Bobby Aguilar ay bumantong hininga at sinabing may kaunting panghihinayang, Emily, pasensya na, pero ako. Natatakot ako na wala akong magagawa. Hindi mo ba kaya, o ayaw mo? Ngumisi si Keelan Taylor. Tama na, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito at dalhin agad si tatay sa ospital, sabi ni Hugh Taylor. Sumulyap si Keelan Taylor kay Bobby at sinabing, magsettle ako ng score sa iyo pagbalik ko. Nanatiling tahimik si Bobby. Gusto rin niyang pumunta sa ospital, ngunit tumanggi si Keelan. Pagkaupo sa sofa, medyo malungkot ang mukha ni Bobby. Hindi pa siya nakatagpo ng isang sitwasyon na tulad ng kay Mike Taylor. Kahit nakatapusan na ng kanyang buhay, hindi dapat magkaroon ng anumang reaksyon. Umupo siya sa sofa, mabilis na nag-iisip, sinusubukang humanap ng paraan para mailigtas ang buhay ni Mike Taylor. Sa sandaling ito, sinusubukan ng mga doktor na iligtas si Mike Taylor sa ospital. Makalipas ang kalahating oras, lumabas na ang doktor sa emergency room. Doktor, kumusta po siya? Nagmamadaling tanong ni Emily Taylor. Hinubad ng doktor ang maskara niya at umiling, Miss Taylor, pasensya na. Ang mga mahahalagang palatandaan ni Mr. Taylor ay bumaba na, at wala na tayong magagawa. Paano naging ganito? Okay naman siya kahapon. Biglang nalungkot si Emily. Hindi niya akalain na isang araw ay iiwan siya ni Mike Taylor. Nakatayo sa koridor ng ospital, si Emily ay tila nawala ng malay, ang mga luhang umaagos sa kanyang mapuputing pisngi na parang mga sirang perlas. Doktor, gaano pa katagal ang natitira sa aking ama? Seryosong tanong ni Hugh Taylor. Napabuntong hininga ang doktor, natatakot ako na hindi siya makalusot ngayon. Dapat, maghanda ka para sa libing sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Emily ay tuluyang nabaliw. Nagdilim ang paningin niya at nawalan ng malay. Nang gabing iyon, si Mike Taylor ay dinala sa bahay. Nakahiga siya sa kama, hindi na nagpapakita ng anumang palatandaan ng buhay. Pasimpleng tumingkayad si Emily sa tabi ng katawan ni Mike Taylor. Hinawakan niya ang matanda niyang kamay at mahinang bamulong, na para bang inaalala ang nakaraan. Sa sandaling ito, pumasok si Bobby Aguilar sa silid. Lumapit siya kay Emily, marahan siyang niyakap mula sa likuran. Bakas na sa mukha ni Emily ang luha. Nakita ni Bobby ang kanyang sakit at naramdaman iyon sa kanyang puso. Noon lang, biglang may napansin si Bobby na kakaiba. Marahas na nagkontrata ang kanyang mga pupil habang nakatitig sa noo ni Mike Taylor. Doon, may nakitang mahinang liwanag sa noo ni Mike Taylor. Bagamat mahina ang ilaw, hindi ito mapag-aalinlanganan. Ito ba ay divine sense? Biglang natauhan si Bobby. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at inilagay ito sa noo ni Mike Taylor, naramdaman ang banal na pakiramdam ni Mike Taylor. Gaya ng iniisip niya, hindi nawala ang divine sense ni Mike Taylor. May mali. Siguradong may problema. Malamig na sabi ni Bobby. Kung ito ay ang katapusan ng kanyang buhay, ang kanyang banal na kahulugan ay mawawala. At sa ngayon, ang banal na pakiramdam ni Mike Taylor ay hindi nawala, tanging ang kanyang mga palatandaan sa buhay ang nawala. Sa pag-iisip nito, biglang natuwa si Bobby Aguilar. Hinawakan niya ang kamay ni Emily Taylor at sinabing, Emily, may paraan ako para iligtas si Mike Taylor. Nang marinig ito, muling nagninggas ang liwanag sa mga mata ni Emily Taylor. Ikaw, seryoso ka? Nag-aalalang tanong ni Emily. Tumango si Bobby at sinabing, talaga. Pero, kailangan kong kunin ang katawan ni Mike Taylor.
Hanggat nananatili ang divine sense ni Mike Taylor, magagamit ni Bobby ang resurrection formation mula sa Earth Fiend Valley para buhayin siya. Siyempre, mangangailangan din ito ng bagong katawan at ang resurrection formation na nakaset up sa Earth Fiend Valley. Malayo ang porma sayon sa Timog Kanluran, kaya kinailangang dalhin ni Bobby ang katawan ni Mike Taylor. Kunin mo ang katawan ng tatay ko. Ano ba talaga ang intensyon mo? Sa sandaling iyon, pumasok si Keelan Taylor sa silid. Ngumisi siya, pinatay mo siya, at ngayon gusto mong pigilan siya sa pamamahinga ng mapayapa. Dahan-daang tumayo si Bobby, huminga ng malalim, at sinabing, Mr. Taylor, hindi ako nagbibiro sa iyo, may paraan talaga ako para buhayin si Mike Taylor. Kalokohan. Paano muling mabubuhay ang mga patay? Ngumisi si Keelan. Paliwanag ni Bobby, normally, tama ka. Ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Pero dahil buo pa rin ang divine sense ni Mike Taylor, may paraan ako. Oh, sabihin mo sa akin, ano ang iyong pamamaraan? Nagtaas ng kilay si Keelan. Hindi ko alam kung narinig mo na ang resurrection formation sa Earth Fiend Valley, mataimtim na sabi ni Bobby. Pagbuo ng muling pagkabuhay. Parang pamilyar si Keelan. Tumango si Bobby, oo, nabuhay muli ang isang kaibigan ko gamit ang porma sayon na iyon. Ang tanging disbentaha ay nangangailangan ito ng isang bagong katawan. Narinig nga ni Keelan ang resurrection formation sa Earth Fiend Valley, pero matagal na niyang hinihintay si Mike Taylor na mamatay. Paano niya hahayaan na buhayin siya ni Bobby? Kalokohan, hinding-hindi ko hahayaang kunin mo ang bangkay ng tatay ko. Malamig na sabi ni Keelan. Unti-unting naging malamig din ang ekspresyon ni Bobby. Napapikit siya at sinabing, Mr. Taylor, parang ayaw mong mabuhay muli si Mike Taylor, di ba? Kung babalik siya, malalagay sa alanganin ang posisyon mo bilang pinuno ng pamilya Taylor, di ba? Biglang nag-iba ang mukha ni Keelan, at galit na gumanti, kalokohan. Basura ang sinasabi mo. Napangiti si Bobby, kung gayon, bakit hindi ka pumapayag na gamitin ko ang resurrection formation para iligtas si Mike Taylor? Ngumuso si Keelan, dahil hindi ako naniniwala sa iyo, at hindi ako naniniwala sa anumang campaign na resurrection formation. Kuya, narinig ko na talaga ang resurrection formation, sabi ni Hugh Taylor, nakasimangot. Wala na si Dad. Baka hayaan natin si Bobby na subukan ito. Oo, baka may paraan talaga si Bobby, bulong din ng iba. Napakunot ng malalim ang noo ni Keelan. Kung patuloy siyang tumanggi, maaari nga itong magduda. Habang nagwawala si Keelan ay bigla siyang may naisip. Pagkatapos, unti-unting lumuwag ang mukha niya. Sinabi niya ng walang pakialam, fine, I agree. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Bobby at sinabing nakadaop ang mga kamay, salamat sa pagtitiwala sa akin, Mr. Taylor. Hindi na nagtagal si Keelan at umalis kaagad sa estate ng pamilya Taylor. Bumalik siya sa sarili niyang tirahan. Sa kanyang pag-aaral, humihit-hit si Keelan ng tabako, nakatayo sa tabi niya ang kanyang military advisor. Mr. Taylor, bakit ka pumayag na subukang buhayin ni Bobby si Mike Taylor? Tanong ng military advisor na hindi naguguluhan. Ngumuso si Keelan, kung tatanggi ako, hindi ba ako masyadong halata? Sino ang susunod sa akin noon? Sumimangot ang military advisor, ngunit, kung mabubuhay na muli si Mike Taylor, ang iyong posisyon bilang ulo ng pamilya ay maaantala ng nakakaalam kung ilang taon. Keelan scoffed, huwag na nating pag-usapan kung kaya ba niyang buhayin ang tatay ko o hindi. Kahit na gawin niya, ano? Ang katawan, ang hitsura, ang boses ay magbabago. Paano niya mapapatunayan na isang estranghero ang tatay ko? Kabanata 362. Walang humpay na tumikim si Keelan Taylor, basta nagbago lang siya ng hitsura. Sino ang makapagpapatunay na siya ang dating prestihiyosong Emperador Taylor? Bukod dito, matagal nang naging bundok si Dwayne Taylor sa capital city, at hindi mabilang na mga tao ang naghihintay na mahulog siya. Hanggat wala ang mukha na iyon, tiyak na mawawala ang kanyang kapangyarihan kasama nito. Ang puso ni Keelan Taylor ay hindi maisip, at walang nakakaalam na gagawin niya ang ganoong bagay para sa kapangyarihan.
Parang minsang natikman niya ang gayuma ng kapangyarihan ay ayaw na niya itong pakawalan. Sina Bobby Aguilar at Emily Taylor ay sinamahan si Mike Taylor. Pinag-usapan nina Emily Taylor at Bobby Aguilar ang kwento ni Mike Taylor at kung paano niya ito minahal noong bata pa siya. Noong ako ay maliit, ang aking lolo ay nasiyahan sa alinman sa aking mga hangarin. Nagpunas ng luha si Emily Taylor. Hindi ko akalain na biglang aalis ang lolo ko ng ganito, nang hindi man lang nagpapaalam. Sa puntong ito, muling tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emily Taylor. Maingat na niyakap ni Bobby Aguilar ang mga balikat ni Emily Taylor at pabulong na bamulong, huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas ko si Mike Taylor. At kaya, ang dalawa ay nakahiga dito, nakatulog ng walang malay sa magkayakap. Kinaumagahan. Nang magising sina Bobby Aguilar at Emily Taylor, wala na ang bangkay ni Mike Taylor. Si Emily Taylor ay nagmamadaling tumayo mula sa lupa at sabik na nagtanong, nasaan ang lolo ko? Sa sandaling ito, mabilis na pumasok si Yaya. Miss, hiniling ka ng pinakamatandang master na pumunta sa Great Hall. Sabi ni Yaya. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Emily Taylor sa Great Hall sa ibaba. Si Bobby Aguilar ay natural na sinundan siya ng malapitan. Pagdating ng dalawa sa Great Hall, nakita nilang nakalagay talaga sa kabaong ang bangkay ni Mike Taylor. Ang kabaong ay gawa sa sandalwood, at isang pamamaraan ang inilapat sa loob upang mapanatili ang katawan ni Mike Taylor. Bakit nila inilagay si Mike Taylor sa isang kabaong? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Sumulyap si Keelan Taylor kay Bobby Aguilar at sinabing, saan pa ba dapat? Gusto mo bang dalhin ang aking ama palabas ng capital city? Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Gayunpaman, para kay Emily Taylor na nakatayo sa tabi niya, ito ay medyo malupit. Ang paglalagay sa kabaong ay tila binura ang huling kislap ng pag-asa. Dahil sinabi mong Male iligtas mo ang aking ama, simulan mo na lang at huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Tumingin si Bobby Aguilar kay Emily Taylor at bamulong, hintayin mo ako, babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin iyon, pinaandar ni Bobby Aguilar ang special magic artifact at kinolekta ang kabaong. Oh, marami kang kayamanan. Sabi ni Keelan Taylor na may bahagyang lihim na pagngisi. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, yumuko siya at sinabing, aalis na ako. Hindi pinansin ni Keelan Taylor si Bobby Aguilar, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, sumama kayong lahat sa akin, may pag-uusapan ako sa inyo. Isang grupo ng mga tao ang umalis sa Great Hall at pumunta sa dating study room ni Mike Taylor. Si Bobby Aguilar lang ang naiwan mag-isa sa malaking bulwagan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Bobby Aguilar, at kasama ang bangkay ni Mike Taylor, mabilis siyang umalis sa capital city. Pagkaalis niya, dumiretso siya sa Timog Kanluran. Para buhayin muli si Mike Taylor, dapat silang pumunta sa Earthfield Valley. Pagdating sa airport, tinawagan ni Bobby Aguilar si Conrad Schroeder. Conrad, hanapin mo ako kaagad ng katawan, mas maganda ang kalidad. Sabi ni Bobby Aguilar sa telepono. Sinabi ni Conrad Schroeder mula sa kabilang dulo, isang katawan. Ngayon ay hindi ganoon kadaling maghanap ng isang mataas na kalidad na katawan. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Bagamat ang divine sense ni Mike Taylor ay nasa kanya pa rin sa ngayon, kung hindi siya mabilis na maliligtas, ang divine sense ay mawawala. Sa panahong iyon, kahit na bumaba ang Golden Immortal sa mundo, maaaring wala na siyang magawa. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Bobby Aguilar kay Conrad Schroeder, kung gayon, humanap ng katawan sa lalong madaling panahon, kahit na ang gusto ng isang ordinaryong tao. Kapag nahanap mo ang katawan, dalhin ito kaagad sa Earthfield Valley. Pansamantala, pangalagaan ang katawan ni Mike Taylor, at kung kinakailangan, humanap ng isa pa mamaya. Matapos gawin ang tawag na ito, sumakay si Bobby Aguilar sa eroplano at nagmamadaling pumunta sa Earthfield Valley. Sa estate ng pamilya Taylor. Ang lahat ay naghihintay sa pag-aaral para sa maliit na pagpupulong ni Keelan Taylor. Pero makalipas ang mahabang panahon, hindi pa rin umiimik si Keelan Taylor.
Kuya, anong nangyari? Kumunot ang noo ni Hugh Taylor. Sinulyapan siya ni Keelan Taylor at sinabing, umalis na ba si Bobby Aguilar? Matagal na, baka wala na siya. Sabi ni Clarence Taylor. Nang marinig ito, sumilay ang malamig na ngiti sa gilid ng bibig ni Keelan Taylor. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, ang tinatawag na resurrection formation ay kasinungalingan. Ang mga tao ay hindi maaaring muling mabuhay pagkatapos ng kamatayan. Paano magkakaroon ng muling pagkabuhay? Anong ibig mong sabihin? Nang marinig ito, biglang tumayo si Emily Taylor. Hindi sumagot si Keelan Taylor, ang kanyang mga mata ay naging medyo madilim at may bisyo. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Keelan Taylor, pinatay ni Bobby Aguilar ang aking ama, pinatay ang pinuno ng pamilya Taylor, at kinuha ang bangkay ng aking ama sa araw ng libing. Gaano kahirap ito, ang pamilya Taylor ay hindi kailanman nakaranas ng gayong kahihiyan. Mula ngayon, maglalabas ang pamilya Taylor ng extermination order laban kay Bobby Aguilar. Sa pahayag na ito, nagulat ang buong silid. Lalong nanlamig ang mukha ni Emily Taylor. Tito, anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Emily Taylor. Nakangiting sabi ni Keelan Taylor, syempre para sa paghihiganti ng lolo mo. Ano, iiwan mo ba ang pamilya mo para sa isang lalaking gumagala? Napakagandang framing. Dahan-dahan ding tumayo si Hugh Taylor. Ngumisi siya, kuya, lahat ng ito ay nasa plano mo, di ba? Makakahanap ka ng dahilan para patayin si Bobby Aguilar, at maaari mo ring kunin ang pamilya Taylor. Napakagandang taktika. Ngumuso si Keelan Taylor, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anyway, simula ngayon, hahabulin ko na si Bobby Aguilar, at hindi ako titigil hanggat hindi namatay ang isa sa atin. Ang lakas ng loob mo. Biglang sumigaw si Emily Taylor. Sa kanyang sigaw, ilang hininga ang biglang bumugso mula sa mga anino. Sa isang sandali, mahigit 10 martial artist sa peak form of Grandmaster ang lumitaw sa likod ni Emily Taylor. Dahil sa pagkamangha, nakita pa nila ang isang top-level master sa military marquee realm na nahihigitan ang Grandmaster. Pagbati, Miss Taylor. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang mga taong ito ay mga tagapag-alaga ni Mike Taylor. At matagal nang nag-utos si Mike Taylor na ang mga taong ito ay kukuha lamang ng mga order mula sa dalawang tao. Ang isa ay si Mike Taylor, at ang isa ay si Emily Taylor. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay ni Keelan Taylor. Anong ibig mong sabihin, sinusubukan mong magrebelde? Napaungol si Keelan Taylor sa galit. Umalis ka dito ngayon din, at tingnan ko kung maglakas loob kang suwayan ang utos ko. Walang epekto ang dagandong ni Keelan Taylor. Ang mga taong ito ay nakatayo sa likod ni Emily Taylor, ganap na hindi pinapansin si Keelan Taylor. Kabanata 363. Kumunot ang ugat ng noo ni Keelan Taylor, hindi niya akalain na hindi susundin ng mga taong ito ang utos niya. Pare, hindi ako makapaniwala na magkakaroon ka ng contingency plan para sa babaeng ito, galit na bulalas ni Keelan Taylor sa kanyang puso. Tiningnan niya ng malamig si Emily Taylor, na nagsasabing, mayroon kang sariling kapangyarihan, hindi mo ba naisip na mayroon ako? Icily retorted Emily Taylor, Uncle, walang kinalaman sa akin ang power grab mo, pero kung gusto mong saktan si Bobby Aguilar, hindi ako papayag. Hahaha. Napabalikwas ng ulo si Keelan Taylor at tumawa ng malakas. Pinandilatan niya si Emily Taylor, at sinabing, fine. Emily Taylor, titingnan natin ang tungkol dyan. Iniwan ang mga salitang iyon, tumalikod si Keelan Taylor at umalis. Diretso siyang lumabas sa estate ng pamilya Taylor at umuwi. Sa kanyang pag-aaral sa bahay, nakatayo ang tagapayo ng militar ni Keelan Taylor, nakikinig sa kanyang mga reklamo. Nang malaman ang lahat, tumawa ang tagapayo ng militar na nagsasabing, madali lang talaga maresolba ang bagay na ito. Madaling naresolba. Nanlamig ang mukha ni Keelan Taylor. Kung talagang nagalit si Emily Taylor at nagpas siyang putulin ang relasyon sa akin, wala akong paraan upang mahawakan siya. Sa estate lang ng pamilya Taylor, may 8 peak form na Grandmasters at isang Marquis. Kung kami ay maghaharap sa isa't isa, maaari itong humantong sa isang bali sa loob ng pamilya Taylor.
At higit pa, ito lang ang nakita ko, paano ang tungkol sa labas ng estate ng pamilya Taylor. Ang tagapayo ng militar ay tumawa, kailangan lang nating pilitin si Emily Taylor na isuko ang kanyang kapangyarihan. Niloloko mo ba ako? Kung kaya kong ibigay sa kanya ang kapangyarihan, magiging ganito ba ako kagalit? Napangisi si Keelan Taylor. Tama ang military advisor. Sa oras na ito, isa pang babae ang pumasok sa study mula sa labas. Ang babaeng ito ay matikas ang pananamit, nagpapakita ng kahangahangang ugali, ang bawat galaw niya ay naglalabas ng aura ng awtoridad. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang asawa ni Keelan Taylor, si Zeria Buchanan. Sa kabila ng pagiging may bahay, nagkaroon din si Zeria ng isang malaking reputasyon sa capital city. Siya ay kasing malupit at hindi kumikibo gaya ni Keelan Taylor. Diretsyong lumapit si Zeria at umupo sa tabi ni Keelan Taylor, natatawa habang sinasabi, "Panginoon ko, si Emily Taylor ay nagmamalasakit kay Mike Taylor, hindi ba? Hindi ba nasa labas ng capital city ang bangkay ni Mike Taylor? Sa iyong impluwensya, ang isang utos mula sa iyo ay maaaring gumawa ng hindi mabilang na mga tao na makinig sa iyong tawag." Si Keelan Taylor, isang matalinong tao mismo, ay agad na nahuli. Kasunod nito, tumayo si Keelan Taylor, tumawa, "Magandang ideya, napakatalino." Kung pagbabantaan ni Keelan Taylor si Emily sa buhay ni Mike Taylor, tiyak na ibibigay niya ang kapangyarihang nasa kanya. Hindi tulad ni Keelan Taylor, hindi inalagaan ni Emily ang kapangyarihang hawak niya, kundi ang kaligtasan ni Mike Taylor. Mabilis na kinuha ni Keelan Taylor ang kanyang cellphone at nag-dial sa pinakamalaking pamilya sa Timog Kanlurang Hangganan, ang Kirby family. Si Colt Kirby, pinuno ng pamilya Kirby ay talagang isang peak form ng Grandmaster at may malaking kontrol sa Timog Kanluran. Hindi kalabisan na sabihin na sa Southwest, ang mga salita ng Kirby family ay batas. Sa kasalukuyan, si Colt Kirby ay maaliwalas na namamahinga sa isang silid na madilim ang ilaw. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot ni Colt Kirby ang telepono nang may bakas ng inis, malamig na nagtanong, "Sino ito?" "Keelan Taylor from Capital City," malamig na boses ni Keelan Taylor ang nanggaling sa kabilang dulo. Nang marinig ang pangalang iyon, agad na umayo si Colt Kirby. Magalang niyang tugon, "Mr. Taylor, ano ang nagdudulot sa iyo na tawagin ako ng biglaan?" Diretso sa punto si Keelan Taylor, "Gusto kong patayin mo ang isang taong nagngangalang Bobby Aguilar na darating sa Desha Valley sa Southwest sa loob ng ilang araw." Nag-aalangan na tanong ni Colt Kirby, "Mr. Taylor, pwede bang magkaroon ng dahilan?" "Walang dahilan ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga utos." Malamig na sabi ni Keelan Taylor. "Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan." Pagkasabi noon, ibinaba ni Keelan Taylor ang telepono. Sa kabilang dulo, hindi napigilan ni Colt Kirby na mapabuntong hininga. "Tay, bakit tayo natatakot kay Keelan Taylor?" Naguguluhan na tanong ng anak ni Colt Kirby. Dahan-daang tumugon si Colt Kirby, "Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng mga taong iyon sa capital city. Kung ito ay anumang iba pang maimpluwensyang mga tao mula sa ibang lugar, si Colt Kirby ay walang dapat ikatakot, kung isa sa alang-alang na hindi nila posibleng maabot ang kanilang abot hanggang dito. Ngunit iba ang pamilya Taylor, ang kanilang impluwensya ay umabot sa bawat sulok ng bansa. Samantala, walang ideya si Bobby Aguilar tungkol sa plano ni Keelan Taylor. Kasalukuyan niyang pinag-iisipan ang kanyang utak, inaalam ang mga paghahandang kailangan para sa Resurrection Formation. Di nagtagal, napagtanto ni Bobby Aguilar na para ma-activate ang Resurrection Formation, kailangan ng hindi bababa sa 8 Grandmasters upang sabay na simulan ang formation. 5 Grandmaster, hindi madaling mahanap. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ng lahat, ang mga Grandmaster ay hindi karaniwang mga kalakal na madaling matagpuan sa mga lansangan. Ang ideya ng mabilis na paghahanap ng 8 sa kanila ay malayo sa madali. Kahit natawagan niya ang mga tao na maglakbay sa Southwest, maaaring hindi sila makarating sa oras.
Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpasya si Bobby Aguilar na humingi ng tulong sa lokal na martial arts aristocracy o sa Martial Arts Association. Kung kinakailangan, maaari niyang bigyan sila ng mga pills o herbs bilang gantimpala. Ang eroplano ay lumipad ng mataas sa itaas ng mga ulap, mabilis na nakarating sa Timog Kanlurang rehiyon. Pagkarating sa Southwest, hindi nagmadali si Bobby Aguilar sa Desha Valley ngunit tinawagan si Evelyn Norton sa halip. Nang makakonekta ang tawag, mabilis na sinabi ni Bobby Aguilar, "Miss Norton, may kakilala ka ba sa Southwest?" Sa kabilang dulo ng linya, si Evelyn Norton ay tumugon ng may pagtataka, "Southwest. Mr. Aguilar, bakit ka pumunta doon?" "Medyo complicated po," I explain. "Anyway, kailangan ko ng 6 na Grandmaster, o Peak Grandmasters." Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. 6 na Grandmaster. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan sa pagtatapos ni Evelyn Norton, pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi iyon madaling hanapin. Ngunit maaari kang humingi ng tulong sa lokal na Martial Arts Association." Mapait na ngiti ang ibinigay ni Bobby Aguilar, "Naisip ko rin iyon. Ngunit natatakot ako na baka hindi nila ako tulungan, kaya naman tinanong kita." Natatawang sabi ni Evelyn Norton, "Of course, I can assist. Nasaan ka ngayon?" Sumagot si Bobby Aguilar, "Nasa Ocean City ako." "Okay, hintayin mo akong bumalik sa iyo." Sagot ni Evelyn Norton. Matapos maghintay ng halos 10 minuto, tumawag muli si Evelyn Norton. Sa telepono ay sinabi niya, "Mr. Aguilar, dumiretso sa Ocean City Martial Arts Association Head Office. May maghihintay sa iyo na tinatawag na Rishi Shepherd." "Salamat." Sagot ni Bobby Aguilar. Matapos ibaba ang tawag, hindi nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar at mabilis na pumara ng taxi sa lokal na punong tanggapan ng Martial Arts Association. Pagdating sa Ocean City Martial Arts Association, mabilis na pumasok si Bobby Aguilar. Lumapit siya sa reception desk at magalang na sinabi, "Narito ako para makita si Mr. Rishi Shepherd." Sinulyapan ng receptionist si Bobby Aguilar, at nagtanong, "Anong negosyo mo kay Vice President Shepherd?" Mabilis na sumagot si Bobby Aguilar, "May appointment ako kay Mr. Shepherd. Maaari mo bang ipaalam sa kanya para sa akin? Sabihin mo lang na nandito si Bobby Aguilar." Bobby Aguilar. Ang front desk ay tila nakatanggap ng mga naunang tagubilin. He gestured with his hand, directing, "Sige, second room sa kaliwa sa second floor. Hinihintay ka ni Vice President Shepherd." "Salamat." Tumango si Bobby Aguilar at mabilis na tinungo ang opisina ni Vice President Shepherd. Ilang sandali pagkaalis ni Bobby Aguilar, mabilis na tinawagan ng receptionist si Rishi Shepherd. "Mr. Shepherd, nandito si Bobby Aguilar." Nagsumbong ang receptionist. "Naiintindihan." Binaba ni Rishi Shepherd ang kabilang dulo. Kaagad pagkatapos, mabilis na nakita ni Rishi Shepherd ang numero ng telepono ni Colt Kirby. "Mr. Kirby, nandito si Bobby Aguilar." Kabanata 364. Nang marinig ito, agad na sumagot si Colt Kirby, "Subukan mong panatilihin siya doon, dadalhin ko kaagad ang ilang mga tao." "Oo, Mr. Kirby." Agad namang tumugon si Rishi Shepherd. Pagkatapos ibaba ang telepono, tahimik na hinintay ni Shepherd ang pagdating ni Bobby Aguilar sa kanyang opisina. Ilang minuto lang ang lumipas bago kumatok si Aguilar sa pinto. "Come in," sabik na tugon ni Rishi. Pumasok si Bobby, kaagad na sinabi sa pagpasok, "Magandang araw, Mr. Shepherd, ni-refer ako dito ni Miss Norton." Nagmamadaling tumayo si Shepherd mula sa kanyang mesa at sumagot, "Oh, so ikaw si Bobby Aguilar. Please, umupo ka na." Samantala, personal na hinayla ni Shepherd ang isang upuan para kay Bobby. Ang pagiging magalang na ito ay nagulat kay Bobby. Naisip niya na dahil sa kakayahan ni Evelyn Norton kaya iginagalang siya ni Shepherd. "Mr. Shepherd, I came here today seeking your assistance in a matter." Si Bobby, na ayaw mag-aksaya ng oras, ay agad na nagpahayag ng kanyang intensyon. Matapos marinig si Bobby, tumango si Shepherd at nagtanong, "Ano ang maitutulong ko sa iyo?"
Sumagot si Bobby, gusto kong humiram ng 6 na Grandmaster sa iyo. 6 na Grandmaster. Sandaling nag-isip si Shepard, hindi agad nakasagot. Nagpatuloy si Bobby, syempre, hindi ako hihingi ng tulong sa iyo ng libre. Pagkasabi noon, binawi niya ang kanyang kamay, at isang vitality-enhancing pill ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay isang vitality-enhancing pill. Ito ay may malaking benepisyo para sa paglilinang, isang Earth rank pill, paliwanag ni Bobby. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Shepard. Isang Earth rank pill. Hindi ba iyon ay lumampas sa karunungan? Ang isang Earth rank pill ay sapat na upang magdulot ng matinding kaguluhan sa kalahati ng Anshin. Mr. Aguilar, napakabait mo talaga. Bulalas ni Shepard habang tumatawa, mabilis na ibinulsa ang tableta. Bagaman sinabi niya ito, si Shepard ay hindi kapani-paniwalang sakam. Ang pagkakataong samantalahin ang sitwasyon ay hindi mapaglabanan para sa kanya. Mr. Aguilar, gaya ng alam mo, ang pagsali sa mga Grandmaster ay hindi isang madaling gawain. Kung minsan ay hindi sila sumusunod, hindi maliwanag na tugon ni Shepard, na nagpapahiwatig ng isang bagay. Si Bobby ay hindi tanga. Malinaw sa kanya kung ano ang ipinahihiwatig ni Shepard. Kaya naman, tumayo si Bobby at sinabing, Mr. Shepard, kung handa kang tumulong sa pag-aayos para sa mga tao, maaari kitang bigyan ng medicinal herb na may epektong tumatagal ng higit sa 500,000. Nagliwanag ang mga mata ni Shepard, at sabik siyang nagtanong, talaga? Talagang, paninindigan ni Bobby. Hindi napigilan ni Shepard na dilaan ang kanyang mga labi. Napakayamang binata. Mabuti kung gayon, pag-iisipan kong tumulong, sabi ni Shepard, kumukurap. Walang kaunting pag-aalinlangan, kumuha si Bobby ng 500 taong gulang na halamang gamot at iniabot kay Shepard. Laking tuwa ni Shepard. Mabilis niyang ibinulsa ang damo at sinabing, maraming salamat, Mr. Aguilar. Sumagot si Bobby, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Bagaman ang isang 5 siglong gulang na halamang gamot ay mahalaga, ito ay mapatla kung ihahambing sa buhay ni Mike Taylor. Hindi mapigilan ni Shepard na magmura sa loob. Anong tanga? Sinasamantala kita, at nagpapasalamat ka pa sa akin. Mr. Shepard, apurahan ang usapin, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras, udyok ni Bobby sa kanyang tabi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shepard, at mabilis siyang tumugon, hindi naman sa ayaw kong ipahiram sila sa iyo, kundi hindi pa sila bumabalik. Kailangan kong ipaalam sa kanila. Magiging mabait ka ba para tumulong, please? Tanong ni Bobby, puno ng pagmamadali ang kanyang tono. Sige, sandali lang, sagot ni Shepard. Pagkasabi noon, umalis si Shepard sa kanyang opisina. Inabot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Colt Kirby. Mr. Kirby, pwede bang bilasin mo? Medyo balisa ang bata. Natatakot ako na hindi na ako makapaghintay ng mas matagal, ipinahayag ni Shepard ang kanyang pag-aalala. Malamig na sinabi ni Colt Kirby sa kabilang linya, huwag magmadali, 10 minuto na lang ako. Sige. Mabilis na sumang-ayon si Rishi Shepard. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, bumalik siya sa opisina at masayang sinabi, Mr. Aguilar, kumapit ka lang, bigyan mo ako ng 10 minuto. Okay. Sumang-ayon si Bobby Aguilar. 10 minuto, kayang-kaya niyang maghintay. Gayunpaman, hindi alam ni Bobby Aguilar na ang panganib ay unti-unting lumalapit sa kanya. Sa oras na ito, naghihintay si Keelan Taylor ng magandang balita mula kay Colt Kirby. Hanggat nahuli si Bobby Aguilar, natural na ibibigay ni Emily Taylor ang kanilang kapangyarihan sa kanya. Lumipas ang oras bawat minuto at bawat segundo, at sa isang kisap mata, 10 minuto na ang lumipas. Ngunit hindi pa rin dumarating si Colt Kirby. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sabihin, Mr. Shepard, magtatagal pa ba ito? Si Rishi Shepard ay labis ding nababalisa sa kanyang puso. Mabilis siyang bumangon at sinabing, Mr. Aguilar, huwag kang mag-alala, malapit na siyang dumating. Halika, subukan ng ilan sa bagong tsaa na binili ko. Ang sarap talaga. Binago ni Rishi Shepard ang usapan. Gayunpaman, medyo nababalisa si Bobby Aguilar dahil hindi makapaghintay ang sitwasyon ni Mike Taylor.
Walang nakakaalam kung kailan mawawala ang divine sense ni Mike Taylor. Isa pang 10 minuto ang lumipas. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Shepard, pwede mo ba siyang bilasin? Kung wala kang maitutulong, pakisabi sa akin ng diretsyo. Pinagsalikop ni Rishi Shepard ang kanyang mga kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, papunta na siya. Ako, mayroon akong magandang bote ng alak dito, Mr. Aguilar, gusto mo bang subukan ang ilan? Naiinip na si Bobby Aguilar. Tumayo siya at sinabing, Mr. Shepard, tulad ng sinabi ko, ang bagay na ito ay apurahan. Sana hindi mo sayangin ang oras ko. Medyo awkward ang itsura ni Rishi Shepard. Nang siya ay nalilito, sa wakas ay bumukas ang pinto ng opisina. Pagkatapos, pumasok mula sa labas ng pinto ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Sinundan siya ng 5 iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay nasa Grandmaster realm. Mr. Kirby, dumating ka na rin sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Rishi Shepard. Hindi alam ni Bobby Aguilar ang intensyon ni Colt Kirby at magalang na sinabi, salamat sa lahat ng tulong mo. Nagtaas ng kilay si Colt Kirby at ngumisi, tulong. Sa tingin mo ba nandito ako para tulungan ka? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar habang nagtatanong, anong ibig mong sabihin? Fool, nandito si Mr. Kirby para patayin ka. Sa tingin mo ba talaga tutulungan kita? Si Rishi Shepard ay nagtago sa likod ni Colt Kirby na nakangiti ng nakakatakot. Naging mas madilim ang mukha ni Bobby Aguilar. Malamig niyang tinitigan si Rishi Shepard at sinabing, ikaw talaga ay isang kasuklam-suklam na tao. Ngumisi si Rishi Shepard, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging tanga. Pero hindi naman masama ang pil na binigay mo, hindi ako magiging magalang. Si Bobby Aguilar ay walang oras na mag-abala sa Rishi Shepard na ito. Nilingan niya si Colt Kirby at sinabing, mukhang wala tayong hinanakit, di ba? Tumayo si Colt Kirby habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay at mahinang nagsabi, talaga, ngunit may gustong pumatay ako sa iyo. May gustong pumatay sa akin. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Masasabi niya na ang Colt Kirby na ito ay makapangyarihan, at siya ay strap para sa oras. Kaya naman, pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit at sinabing, kahit anong kondisyon ang iaalok ng kabilang partido para patayin ako, maaari kitang bigyan ng Earth rank pill, kahit isang divine rank. Hinihiling ko lang na maipasa. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Divine rank pill. Tumaas ang isang kilay ni Colt Kirby, halatang tinukso. Ang isang divine rank pill ay isang ganap na kayamanan. Kahit si Colt Kirby ay hindi pa nakakita ng isa. Ano ang sasabihin mo, kung hindi ka nasiyahan, maaari pa tayong makipag-ayos. Sabi ni Bobby Aguilar. Hinaplos ni Colt Kirby ang kanyang baba at sinabing, ang iyong alok ay talagang kaakit-akit, ngunit sa kasamaang palad, ang background ng kabilang partido ay masyadong malaki. Hindi ko kayang i-provoke sila. Kaya, mabuti pang mamatay ka na lang dito. Kabanata 365. Nang matapos magsalita si Colt Kirby ay agad siyang sumuntok. Bilang isang top-notch Grandmaster, ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Si Bobby Aguilar ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Mabilis niyang inactivate ang saintly body skill at naghagis ng suntok para salubungin ang Colts. Klang! Isang malakas na ingay. Umatras si Bobby ng 3 sunod-sunod na hakbang. Tulad ng para kay Colt Kirby, ang kanyang sitwasyon ay hindi mas mahusay. Masakit na nanginginig ang kanyang pulso, at pakiramdam niya ay tumama ang suntok niya sa bakal. Bahagyang nagbago ang mukha ni Colt. Ang isang Grandmaster ay talagang makatiis sa kanyang suntok. Anong klaseng talent ito? Walang mood si Bobby na magtagal sa labanan, at malamig niyang sinabi, Mr. Colt, kung gusto mong kitilin ang buhay ko, bakit hindi tayo tumira sa isang lokasyon, at hindi ako tatakas? Ngunit ngayon, mayroon akong mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at kailangan kong umalis kaagad. Humagalpak ng tawa si Colt, sa tingin mo ba market ito? Nakipag-bargainang sa akin. Kung hindi kita papatayin, ako ang mamamatay. Pagkasabi nun, lumapit ulit si Colt.
Alam ni Bobby na hindi siya kalaban ni Colt, kaya sinubukan niyang i-activate ang Shrink and Ground into an Inch para makatakas. Gayunpaman, tila naisip ito ni Colt. Nang gagamitin na ni Bobby ang Shrink and Ground into an Inch, biglang nagbago ang paligid. Para silang inilagay sa isang liblib na espasyo, ganap na nahiwalay sa paligid. Nagbago ang mukha ni Bobby, at isinaaktibo niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang marahas na basagin ang paligid. Gayunpaman, ang mga dingding ay tila nababanat, at ang suntok ay nagdulot lamang ng mga ripples. Hehe, gusto mong tumakbo. Tumayo si Colt habang nasa likod ang mga kamay, paulit-ulit na nanunuya. Medyo pangit ang mukha ni Bobby. Ang kakayahan ng Colt na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Mr. Colt, kailangan mo ba akong patayin? Malamig na tanong ni Bobby. Ngumisi si Colt, ano sa tingin mo? Mabuti. Alam ni Bobby na mahirap tumakas ngayon, kaya huminga siya ng malalim at naghanda para sa isang desperadong laban. Ang kanyang buong katawan ay sumabog sa ginintoang liwanag, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas sa tuktok nito sa isang iglap. Sa sumunod na segundo, ginulo ni Bobby ang kanyang isip, at ang Best Thin Armor ay lumabas mula sa Spatial Magic Artifact. Tinakpan nito ang buong katawan ni Bobby. Pakulo lang. Hindi man lang inilagay ni Colt si Bobby sa kanyang mga mata. Bahagya niyang niyugyug ang kanyang mga paa, at sa isang iglap, nasa harapan na niya si Bobby. Ang mga kamao ni Colt ay parang mga dragon, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng napakalaking momentum na nagpabas sa buong kalawakan. Walang anumang magarbong galaw si Bobby, itinaas niya ang kanyang kamay at pinaandar ang Absolute Beginning Sacred Feast. Ang gintong liwanag ay natipon sa kanyang kamao. Sa sandaling iyon, ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay sumabog sa sukdulan. Mamatay. Umungol si Bobby na nakataas ang ulo, at ang kanyang ginintoang kamao ay direktang sumugod patungo sa mahalagang lugar ni Colt. Sumuko pa si Bobby na lumaban, makipagpalitan ng suntok kay Colt sa paraang mapanganib sa buhay. Ngumisi si Colt, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Bilang Peak Grandmaster, natural na hindi matatakot ni Colt si Bobby. Boom! Tumama ang kamao ni Colt sa pisngi ni Bobby. Samantala, ang Absolute Beginning Sacred Fist ni Bobby ay sumabog na parang kanyan sa dibdib ni Colt. Swoosh! Sa ilalim ng buong lakas na pag-ataking ito, lumipad ng paalang ang buong katawan ni Colt. Lubog pa nga ang kanyang dibdib, nabali ang ilang tadyang, at bumulwak ang isang subo ng dugo. Paano ito posible? Ang mukha ni Colt ay mukhang hindi kapani-pani walang pangit. Ni hindi niya maisip na ang isang Grandmaster ay maaaring magpakawala ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Para naman kay Bobby Aguilar, sa ilalim ng proteksyon ng Saintly Body Skill at Best Thin Armor, ang kanyang pisngi ay nagkaroon lamang ng bahagyang mababaw na pinsala. Mahirap talagang paniwalaan. Huminga ng malalim si Colt Kirby. Umakyat siya mula sa lupa, malamig na tumingin kay Bobby Aguilar, at sinabing, ang iyong lakas ay higit sa aking imahinasyon. No wonder gusto kanyang patayin. Bahagyang nahirapan ang paghinga ni Bobby Aguilar, nagngangalit siya at tinitigan si Colt Kirby, na nagsasabing, bitawan mo ako, o itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Hinawakan ni Colt Kirby ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. He crossed his arms and sneered, sa nakikita ko, naabot mo na ang limitasyon mo, pero sa kasamaang palad, simula pa lang ito. Kasunod ng kanyang mga sinabi, biglang sumabog ang aura ni Colt Kirby. Ang kapangyarihan ng peak form ng Grandmaster Realm ay ipinakita ng lubos sa sandaling ito. Boom, boom, boom. Ang espasyo ay tila hindi na makayanan, at isang bahagyang dagandong na tunog ang umalangaw-ngaw. Bagamat malakas ang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar, sa ilalim ng pressure na ito, pakiramdam niya ay malapit ng madurog ang buong katawan niya. Ayokong mag-aksaya ng oras sa iyo, kaya plano kong patayin ka ng direkta. Nagbago ang boses at kilos ni Colt Kirby. Tinapakan niya ang kanyang mga paa, at ang espasyo sa paligid ni Bobby Aguilar ay tila na-compress.
Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mag-ikli, at ang tunog ng kaluskos ay walang katapusan. Anong nangyayari? Naramdaman ni Bobby Aguilar na parang hinawakan ng hindi nakikitang higanteng kamay ang kanyang katawan, hindi makagalaw. Ngumisi si Colt Kirby, ang pamamaraang ito ay tinatawag na 7 Capture Saint Skill, ang pagkamatay sa ilalim ng pamamaraang ito ay ang iyong pinakamalaking karangalan. Walang interes si Bobby Aguilar sa kalokohan ni Colt Kirby. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang na may gininto ang liwanag, na ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang puwersang ito. Bitik. Kasabay ng dagandong ni Bobby Aguilar, parang nabasag ang pressure sa paligid. At saglit na napalaya ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang paglaban sa unang paghuli, hindi masama. Tumango si Colt Kirby bilang pagsang-ayon. Ngunit paano ang pangalawang paghuli? Pagkatapos sabihin iyon, muling dumating ang mapang epong puwersa sa paligid ni Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, ang sakit ay mas matindi kaysa dati, at ang kapangyarihan ay mas nakakatakot. Unti-unting hamina ang katawan ni Bobby Aguilar, at kahit na sinubukan niyang labanan, hindi pa rin niya malagpasan ang paghihigpit na ito. Ang ikatlong paghuli. Sigaw na naman ni Colt Kirby. Isang malakas na suntok na naman ang natamo sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang ilan sa kanyang mga buto ay nabasag, at ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig at mga mata. Ang ikaapat na paghuli. Sumigaw na naman si Colt Kirby. Hindi na nakayanan ni Bobby Aguilar, at parang isang lobo na naglalaho, nawala ang kanyang aura sa isang iglap. Hindi masama, nakaligtas sa ikaapat na paghuli, nalampas na sa aking imahinasyon. Tahimik na naglakad si Colt Kirby sa harap ni Bobby Aguilar. Sa ngayon, si Bobby Aguilar ay nawalan na ng kakayahang lumaban at nakahandusay sa lupa, na puno ng dugo. Bagamat may malay pa siya, ang sakit ng kanyang katawan ay naging dahilan upang hindi siya makalaban. Ikinaway ni Colt Kirby ang kanyang kamay, at unti-unti nang naglaho ang paligid. Sa pagtingin kay Bobby Aguilar, na nakahiga sa lupa sa halos mamatay na kalagayan, si Colt Kirby ay bumulong sa sarili, halos tapos na. Sa estate ng pamilya Taylor, sa pag-aaral, nakaupo si Keelan Taylor sa lugar na dating inookupahan ni Mike Taylor. Umupo sa tapat niya si Emily Taylor. "Tito, ano ang gusto mo sa akin?" Tanong ni Emily Taylor na may malamig na mukha. Ngumiti si Keelan Taylor at sinabing, "Huwag kang mag-alala, may mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa iyo." Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Keelan Taylor. Kinuha niya ang telepono, nakita niyang video call iyon mula kay Colt Kirby.